So malamang pag na-impeach po si Inday, disqualified na siya, hindi na siya pwedeng tumakbong presidente. Yan sinasabi ko sa inyo. Dumilim ng dumilim yung pangarap ni Inday, pati niyang kanyang mga supporters. Asa pa kayo na si Inday magiging presidente. Malabo po. Isa Senado po, ilan na lang yung natitirang kaalyado ni Digong. Iniwanan na siya ng mga kaalyado niya sa Senate. Anandan na lang si Bongo, mga kababayan. Sino pa? Si Bato, si Robin. 3 na lang. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Lalong binaon mga kababayan ni Inday yung kanyang sarili. Bakit niya Mr. Maravillas? Malala mga kababayan yung pinasok na problema ni Inday sa paggamit ng kanyang confidential funds. Ito ngayon mga kababayan yung sabi ng isang constitutional expert. At malamang sa malamang, ma-impeach po si Inday. At pag siya na-impeach mga kababayan, wala na, tapos na yung kanyang political career. Disqualified siya from holding any public office. Yun ang posible mga kababayan na sapitin po ni Inday. So, ibigay ko sa inyo itong mga napakahahalagang kwento ngayon. Ito yung sabi dito sa Philippine Daily Inquirer. Sabi diyan, OBP secret fund spending a violation twice over. Ibig sabihin po, doble yung pagkakasala ni Inday, yung violation niya sa batas. Ginorgor talaga po ni Inday yung kanyang sarili. Igawan niya, Mr. Maravillas. Sino man po yung naggorgor sa kanya? Kung hindi siya man lang, mga kababayan, siya yung pumasok sa ganyang napakaseryosong bagay dahil sa katakawan. Igawan niya, Mr. Maravillas. Kukuyugin ka na naman yan ng mga bashers. O di ba mga kababayan, ang punot dulo nito, yung confidential funds. So patong-patong ngayon ang kanyang kinakaharap na problema dahil sa sobrang pagmamahal sa confidential funds. Ito na ngayon yung kanyang kinasadlakan, mga kababayan. Isabi po sa Bible, napakalinaw, pag binayolate mo yung Bible po, yun ang sasapitin mo, the love of money. O diba? The love of money is the root of all evils. Yan po malinaw mga kababayan sa 1 Timothy verse 6, chapter 6 verse 10. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Kaya nasadlak si Inday po sa matinding kapighatian. Kung sa Tagalog po, sa Tagalog, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Ngunit ikaw, na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Yun din ang nangyari po kay Pacquiao. Yung spiritual advisor ng mga Duterte, spiritual advisor ni Inday, nasadlak sa kapigatian. Kaya ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa bagay na ito, sa mga bagay na ito. Yan po ang ang advice ng Bible. Hindi kayo nakinig. Ayan ngayon ang kinasadlakan mga kababayan ni Inday. Sobrang nagmahal po sa confidential funds. Ang pera po, hindi man po evil ang pera kasi neutral siya.
Isa lang na bagay, isang gamit. Pwede mong gamitin ang pera sa mabuti, pwede mong gamitin ang pera sa masama. Ang evil po, ang masama, yung sobrang pagmamahal, the love of money. Money is not evil. It is the love of money. Siya po ang ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya nakakagawa ng masama po sa sobrang pagmamahal sa pera. Nagets na ninyo? Sa confidential funds. Kaya nag-away-away po. Tinanggalan lang ng confidential funds, naging tambalus-lus na si speaker. Tinatanong lang tungkol sa confidential funds, inaway-away yung Kongreso. O ngayon, mga kababayan, ito ngayon ang sinapit ni Inday. Kaya makinig kayo po sa totoong preaching. Kayong mga nagagalit sa akin, isabi sa Bible po, truth hurts. Di ba? So ito ngayon, mga kababayan, ang sabi dito sa Inquirer. The notice of disallowance by the COA against 73 million pesos out of the 125 million confidential funds spent by Vice President Sara Duterte in 2022 brought out more questions than answers, at it was revealed that a large amount was spent on things that did not involve security, according to a constitutional law expert. Constitutional law expert ang nagsasabi, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, lalo na pong inilubog ni Inday yung kanyang sarili, at walang ibang sisisihin dito, mga kababayan, kundi siya man lang po mismo. Siya yung may gawa eh. So sabi po ng constitutional law expert, the office of the Vice President Secret Fund spending a violation twice over. For lawyer Michael Henry Yusinko, Sara Duterte's spending of the confidential funds constituted a violation twice over. First, because the office of the Vice President is not mandated to use such funds. And second, because of a COA joint circular that regulates the specific activities in items for which the secret funds could be used. Tapos, mga kababayan, corner si Inday. Kaya sabi po ni ACT Party List Congresswoman Franz Castro, this is an impeachable offense. So malamang ma-impeach po si Inday sa kanyang sariling kagagawan for her love of money. Yan po ang sabi ni Franz Castro. Confidential fund, misuse, impeachable. Vice President Sara Duterte could be impeached if proven she misused her office confidential funds. Castro said in a statement that Duterte's wasteful use of 125 million in just 11 days, which prompted the Commission on Audit to demand the return of 73 million pesos of disallowed funds from her office, was a possible ground for impeachment. Castro revealed details of the disallowed funds during the House Appropriations Panel hearing on the proposed budget of the Office of the Vice President. Sabi po niya, squandering confidential funds in a time when the government lacked funds for public service and blatant refusal to answer questions on the matter was a basis for impeachment. Sabi po niya, let me just emphasize the absurdity of what the Vice President claims in her accomplishment report. She spent 125 million by holding 132 surveillance activities where she gave out a total of 99 million pesos in payment and rewards in cash and in kind, presumably to informers, and spent 26 million for travel expenses and safe houses, all during the last 11 days of 2022, including the Christmas and year-end holidays. This story simply does not hold up. Kaya imposible, di ba, mga kababayan, nagagastosin mo yung 125 million in just 11 days? Paano mo yun ginawa? Kaya uminit yung ulo ni Inday, mga kababayan. Sa pag-init niya ng ulo, lalo niyang inilubog yung kanyang sarili. Ngayon, pag na-impeach siya, ano yung mangyayari sa kanya?
Sabi rito, what happens when an official is impeached? The Constitution requires a 2/3 vote of the Senate to convict, and the penalty for an impeached official upon conviction is removal from office. In some cases, the Senate has also disqualified such officials from holding public office in the future. There is no appeal. So malamang pag na-impeach po si Inday, disqualified na siya, hindi na siya pwedeng tumakbong presidente. Yan sinasabi ko sa inyo. Dumilim ng dumilim yung pangarap ni Inday, pati niyang kanyang mga supporters. Asa pa kayo na si Inday magiging presidente. Malabo po. Isa Senado po, ilan na lang yung natitirang kaalyado ni Digong. Iniwanan na siya ng mga kaalyado niya sa Senate. Anandan na lang si Bongo, mga kababayan. Sino pa? Si Bato, si Robin, 3 na lang. Si Tolentino, nag-abandon ship na. At yung mga senador, mga kababayan, you have to understand. Ito mga senador na to, bawat isa sa kanila may ambisyon na magpangulo. Maging vice-presidente at maging pangulo. Sa tingin ninyo, pag nakakita sila ng pagkakataon, and it is legal, may legal basis po na ma-impeach si Inday, hindi i-impeach si Inday para hindi na makatakbo sa 2028 elections at maging kalaban pa nila. O diba? Elimination ang gagawin nila, mga kababayan, para wala ng Duterte ang makabalik sa Palasyo Malacanang. Kasi pag-ayaan nila si Inday na maging kandidato pa sa 2028 election, may tsansa si Inday na because of the mga fanatic sa mga Duterte, baka makaupo pa sa palasyo. Ayan ba yan ng mga senador, mga kababayan, na may kanya-kanya ding ambisyon maging presidente? Nagets ninyo? Mga nausog? Kaya ang mangyayari sa inyo, mag-iiyakan na lang kayo habang buhay. Ganyan ang ugali po ng mga politiko, ng mga senador. May kanya-kanyang ambisyon yan. Nakita ninyo nang manalo yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Nagsipagtalunan. Naging kaalyado na niya yung lahat ng mga politiko, both in the Congress and in the Senate. Si Chis Escudero, hindi man yan kaalyado ng ating Pangulong Bongbong. Ang ibinoto niyan, si Leni Robredo. Asa pa kayo? So malabo na ang pangarap ni Inday. Tuluyan ang naglaho. Bakit naglaho? Sa sobrang pagnanasa kasi. The love of money, sabi sa Bible. Dahil sa confidential funds na ginastos ng 125 million ginastos in just 11 days. Pagkatapos, pinapaliwanag sa Kongreso, inaway pa yung Congress. Ayan tuloy, lumitaw na yung impeachment. Yung kwento tungkol sa impeachment, mga kababayan, impeachable niya, sabi ni Franz Castro. O ngayon, tingnan natin yung opinion ng COA. O ito po yung dating former commissioner ng Commission on Audit na interview po, mga kababayan, ni Christian Isguera. Ano sabi? Kung disallowance, seryoso yan, it is already a request of the auditor to refund or restitute the amount involved. Seryoso po yung napasok ni Inday. Baka makaso pa siya ng plunder kasi 73 million yung involved na disallowed na amount. Yung plunder po, 50 million, plunder na. You see? O ngayon, balikan natin yung kwento rito sa Inquirer. Sabi ng isang constitutional expert, dobling violation na niya. OBP secret fund spending, a violation twice over. Tapos na po ang political career ni Inday.
ang nagorgor mga kababayan sa kanya. Kaya sabi ko sa inyo, mag-ingat tayo sa ating mga pananalita. Be careful of what you wish. Yung mga utterances, kasi yung mga utterances mo na gorgor, baka mangyari sa'yo. You see? Sabi mismo ni King Solomon, pinakang matalino sa mundo. Yan po. Proverbs 13 verse 3. Be careful what you say and protect your life. A careless talker destroys himself. Kita ninyo? So, ang nag-destroy ng kanyang sarili, self-destruct nga eh. Self-destruction yung ginawa ni Inday sa kanyang sarili. Sa kakadaldal niya, nilubog niya yung kanyang sarili. Ibinaon niya mismo yung kanyang sarili sa Congress. Sa kakadaldal niya. O ito na ngayon. And because of her love of money. So ginorgor ni Inday yung kanyang sarili. So sabi dito sa balita, the notice of disallowance by the Commission on Audit against 73 million out of 125 million confidential funds spent by the Vice President Sara Duterte in 2022 brought out more questions than answers, as it was revealed that a large amount was spent on things that did not involve security, according to a constitutional law expert. Para sa abogadong si Michael Henry Yusenko, isang constitutional expert po, Duterte's spending of confidential funds constituted a violation twice over. First, because the office of the Vice President anya is not mandated to use such funds. Pangalawa, because of a COA joint circular anya that regulates the specific activities in items for which the secret funds could be used. Tapos na po ang political career ni Inday. Kahit bumalik pa siya, mga kababayan, sa Davao, pag na-impeach siya, disqualified na rin siya sa pagka-mayor. And because of this controversy, mga kababayan, malamang ang pamilya Duterte matalo sa Davao, mapalitan ng ibang leader. Tingin ninyo sa aking mga analysis po, mga kababayan. Truthful? Posible ba yung ating mga predictions po? You can read, mga kababayan, the writings on the wall. Sabi sa Book of Daniel. Biblical po tayo eh. Mene tekelo parsin. Ibig sabihin, mga kababayan, God numbered your kingdom and finished it. Tinimbang ka, ngunit kulang. You have weighed in balances and found wanting. Yan ang sabi po sa Daniel chapter 5, verse 25 to 28. Applicable siya in all ages, mga kababayan. Prophetic. Prophet Daniel, mga kababayan. Tinimbang ka, ngunit kulang ang confidential funds. Gets ninyo, mga haters, mga bashers? Hindi kasi kayo nagbabasa ng Bible eh. Mga mangmang kayo. Wala kayong pagkaunawa sa salita. Yung spiritual advisor kasi ninyo, false teacher. Ayan tuloy, mga kababayan, naging pugante, wanted, pinagaanap ng batas. So sabi po dito sa balita ni constitutional expert Attorney Yusenko, these violations, he said, have legal basis as well. The 1987 Constitution niya, which requires that public funds should only be spent for specific purposes. In the 2015 Joint Circular among several government agencies, including the COA and the Departments of Budget, Local Government, and National Defense, which specifies expense items allowed to be charged against confidential funds. Ingi eh. Nang hindi pagbigyan, mga kababayan, nagwawala. Ngayon, inihingan siya ng paliwanag ng Congress. Ang akala niya, pinipersonal siya. Nagalit po. Combative, mga kababayan, si Inday.
Imbis sagutin ng tama, sinagot ng balagbag, pabalagbag yung mga congressmen, lalo siyang lumubog. Nakita ninyo? So sabi mga kababayan ng abogado ni Yosinko, in the first place it was not appropriate to give the Vice President Confidential and Intelligence Fund, sabi ni Yosinko. Senior Research Fellow siya at the Ateneo Policy Center of the School of Government of the Ateneo de Manila University. Precisely because the Vice President only has one job, which is to be ready to take the place of the President. The Vice President has no responsibility to do charity work or to whatever public service that Vice President Duterte wants to do, he said. In fact, that is the job of other departments. Kaya tama na tanggalin mga kababayan, ibalik sa dating budget yung nung panahon ni Leni Robredo. Tama na yung 700 million. Tama yung pinagsasabi natin dito po. 700 million, malaki na yon. Ang gustong mangyari ni Inday, i-approve without thinking. Approve lang ng approve. Hindi dapat siya tinatanong. Yung request niyang 2 billion plus na yung pupunduhan doon kasama yung libro niya na nang i-review ng Congress ni Congressman Raul Manuel, pati po yung mga nasulat na salita mali. So imbes po na tumalino yung ating mga kabataan, lalo na magiging bubo. Sabi nga niya ng mga experts, yung kuwaguan niya, hindi man siya tumitira sa ibabaw ng dahon ng mangga. Sa trunk siya ng kahoy, bumubutas siya ng magiging nest niya. O kung hindi niya, sa lupa. Doon palang bagsak na po. At wala man na niyang dahon ng banahaw. Ang alam natin na niya, anahaw. Bagsak. At ito niya, sila uwak. Inian niya sila, sina. Kasama sila uwak. Malian niya yung ginamit. Maling panghalip. Wala man kasi siyang expertise sa ganong pagsusulat. Basta gusto niyang magsulat ng libro para sa mga bata. Tapos may malaki niyang picture. Inday Sara. Alams na ang motibo. Tapos charge sa gobyerno. 10 million pesos. Bagsak mga kababayan. So kailangan tanggalin lahat yon na mga items kasi duplication, sabi ng mga congressmen. Dati nang ginagawa ng Department of Labor, ng DSWD. Kinuha yung mga programa ng DSWD, ng DOLE. Ang rason Inday, kasi niya, pag endorsed by the Office of the Vice President, hindi pinagbibigyan kasi kalaban niya sa politika. Sabi po ni sabi ni Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, kahit niya walang endorsement, lahat niya binibigyan namin. Basag yung argumento ni Inday. So yon mga kababayan, ang pwedeng abutin ni Inday kasi nakapag-commit siya ng violation twice over, sabi ng isang constitutional expert. Sabi ni Party List Representative Franz Castro, confidential fund misuse, impeachable. Sabi ng dating COA Commissioner Heidi Mendoza, kung disallowance, seryoso yan. It is already a request of the auditor to refund or restitute the amount involved. Ngayon, pag na-impeach po si Inday, diniritsuhan po ng Kongreso kasi may basis siya. Malamang perpetual disqualification from holding public office po si Inday. At pag
nasubmit mga kababayan doon sa Senado ang impeachment case, malamang magunahan yung mga senador na impeach, bumoto ng bumotong i-impeach si Inday. Kasi yung mga senador, sabi ko sa inyo, may kanya-kanyang ambisyon din niya na maging Pangulo. Vice Presidente o Pangulo. Lahat yan may ambisyon. Nagets ninyo? Kaya kitang-kita natin ang writings on the wall. Mene, mene, tekel o parsin. Your kingdom is numbered. Tinimbang ka. Ngunit kulang. Tama ba? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.